Happy Sunday everyone! Today is December 10 and second night po ng atin pong sambang gabi. Sabi mo sa katabi mo, Happy Sunday and Merry Christmas. Alright. So bago po tayo kumanta sa Panginoon, sabihin mo muli sa katabi mo, ano mang kalalagayan mo, kalalagayan ng bolso mo, kalalagayan natin, unstoppable ang Christmas. Dahil po, si Jesus po ay unstoppable. So ngayon pong gabi, tayo po ay magpasalamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, tayo po ay sumamba, umawit sa Panginoon. O Diyos na tapat, banal, at walang hanggan, Panginoon o Diyos. Narito po kami, Panginoon, at sinasamba po namin kahit pinupuri o Diyos. Dalangin lamang po namin na buksan mo, Panginoon, ang mata ng aming mga puso. Sa gayon, Panginoon, makita po namin ang bagay na yung tinuturo. Makita po namin, Panginoon, ang iyong liwanag. Sapagkat ikay Diyos na pag-asa. Ikay Diyos na mapagmahal, Panginoon. Ikay Diyos na walang hanggan. Maraming salamat po. And there's no other reason to celebrate, Panginoon. Kaya ngayon, kami po'y aawit, magpupuri, at sasamba sa iyo, o Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, everybody, let's worship Him. Let us praise Him. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, everybody. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Let's continue to worship Him tonight. Come on, church. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Oh, come.
Yes, that's who are to worship. Come. Yes, that's who are before your God. Come. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, one day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come on. Oh, come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you want to worship. Oh, come. Just as you are before your God. Oh, come. One day every time we'll confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, one day every time we'll confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Now is the time to, we will worship you, we will worship. Come. Now is the time to give your heart. Oh, come. Yes, that you are to we will worship you, we will worship God. Yes, that you are before your God. Oh, come. Let's continue to come to our Lord. Because He is holy. He is God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you.
reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let us worship our Lord Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, we love you, Loretta. Oh, we love to be in your presence, Lord Jesus. Your holiness. Oh, I worship you with all of my heart, with all of our hearts, our mind, our soul. For you are our God, our mighty God, our awesome God, our unstoppable God. And you love us, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Ilang araw na nga lamang po ay Pasko na, kaya sa atin pong The Avenue Village, sa atin pong mga sambahan sa Nayon, and International The Avenue Village, New Zealand. So advance Merry Christmas po. So ngayon po ay nasa ikalawang gabi po tayo ng atin pong sambang gabi. At every time po na tayo po ay nagkakaroon po ng mga turo sa atin pong sambang gabi, ano ho, talagang kakaiba po ang excitement po na nararamdaman po natin. So, grabe po yung mga narinig po nating turo kagabi. Kung paano naging unstoppable po. Kung paano po ang pananampalataya po ni Moises po ay nagmarka po. Sa kapanahunan po niya. At nakita po natin po doon, hindi ho siya natakot. Natalikuran ang mga bagay na dapat niya pong talikuran, alang-alang po sa pagsunod po niya sa Diyos. So, dahil po ang atin pong mga turo po, it's all about Courageous series po nung mga nakaraan, every Sunday. Makikita po natin dito na yun pong mga tao po na atin pong pag-aaralan, bagamat sila po ay may mga kahinaan o mahihina, sila po ay pinatatag at pinalakas po. Pero nananatili po na tinawag po sila po ng Diyos.
Sila po ay unstoppable dahil sila po ay may unstoppable po na pwersa. Pwersa po, at yun po ay ang Diyos po na buhay. No? Kaya bago ako magpatuloy, let us bow our heads. Tayo po manalangin sa atin hong Panginoon. O Diyos na dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay walang hanggan. Sinasamba, pinupuri po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa siyam na araw na naman pong muli ng sambang gabi upang ang amin pong mga puso ay muli na naman po, Panginoon, na mapalakas, maging matatag, Panginoon. Mas lalo po kaming humakbang muli ng may pananampalataya po sa inyo. Isang hindi po mapipigilan, aming Ama. Unstoppable, O Diyos, Panginoon, dahil kami po ay may Diyos na buhay na siyang kumikilos po sa aming buhay. Samahan mo lamang po kami patuloy ngayon pong gabi po na ito, aming Ama. Isa na naman pong tao na aming pong pag-aaralan. Kumilos po kayo, O Diyos, sa aming pong kalagitnaan, aming Panginoon. Salamat po. Maingat po lamang namin binabalik po sa inyong lahat po ng bagay sa pangalan po ng Panginoong Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen at amen. Tanungin mo nga po yung inyong mga katabi. Paano o baka mamaya ay dumaan na po kayo sa matindi pong struggles. Kamusta? Tanungin mo, kamusta ka? No? Paano po kapag dumating po tayo sa sitwasyon na talaga para punching bag na sunod-sunod, wala pong paghinga, puro po ang tinatapon po sa buhay po natin, adversities po ng buhay. Mga problema po, hardships, no? Ano po ang magiging response po natin sa mga bagay po na ito? Kaya at tanong sa atin ngayon gabi, i-assess po natin, kanino po naka-anchor? Kanino po naka-angkla ang atin buhay? Kasi delikado po tayo kapag sabihin nga natin, shaken. Shaken. Kapag hindi natin alam kung kanino ba natin o kung sino ba ang atin dedependehan po sa buhay natin ito. Kasi po, life is full of twists and turns. Sabi nga po, pagka tinanong mo po ang isang tao kung paano niya po de-describe po ang buhay, para daw po siya nasa roller coaster. Paikot-ikot. Minsan nasa taas, minsan daw po naman nasa baba. So, life is full of twists and turns. May mga pains, may mga losses, wounds, hurts. May doubts and fears. Nasaan tayong sitwasyon po ngayon? No? Balikan natin. Sabihin mo sa katabi mo, balikan mo kung saan mo i-anchor o i-angkla ang iyong buhay. Who is your anchor? No? Kanino nakasentro ang iyong buhay? Sabi po ng isa magaling po na manunulat ni Corrie ten Boom, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. Pero if you look at God, you'll be at rest. Kanino tayo nakatingin? No? Kaya ang ganda po ng isa po ang buhay po na ito sa naging inspirasyon ko po kung paano po ako makapagpatuloy po sa paglilingkod po sa Panginoon at sa akin pong panawagan. Lagi kong sinasabi, parang ako to So ngayon pong gabi, tingnan po natin kung paanong ang buhay po ni Gideon ay unstoppable. Kung paano po siya ay ibinilang po dun sa tinatawag na heroes of faith. O sabi nga po, sa more than conqueror. Anong klase pong pananampalataya ang meron si Gideon? Na kung titingnan po natin, siya po'y dumaan, ang kanilang pamilya, ang kanilang pong lahi ay dumaan po sa struggles, matindi pong adversities. Pero hindi po siya nagpatinag o hindi po siya nagpapigil. Pero ang isang niyang character na makikita po natin, kaya nga po it is entitled po, Gideon, from coward to conqueror. So tingnan po natin ang background po ni Gideon. Ang history po ng Judges is known as one of the lowest times in Israel's history. Ang mga tao po dito, each man did what considered them to be right.
no? Disobedience, yung hindi po pagsunod, pagsuway, bondage, misery. Kaya ho, kada po tumatalikod po ang bayan po ng Israel po sa Panginoon, every time po sila itatalikod, ang kabutihan po ng Diyos, God would raise up one of the judges to call people back to Him. At isa nga po si Gideon po sa mga hukom po na ito, raised by God to deliver a localized group of Israel from a group of people known as Midianites and Amalekites. Kung titingnan at pag-aaralan po natin ito pong mga Midianita pong ito, sila po ay tinagurian po na mga mandirigma po as locos. Di ba? Pagka sinabi pong locos, talagang napakadami po nila. At sila po, ang mga Midianites, nomadic group. So, pag sinabi pong nomadic group, sila po ay lagi hong palipat-lipat, from place to another place. So, imagine po, for 300 years, the people of Israel bounced back and forth from being faithful and obedient to God to being again, hindi na naman po susunod, susuway na naman po sa Diyos. Pakitingnan nga po ang inyong katabi. Pero ba tayo mga Israelita? Pabalik-balik, paulit-ulit. Susunod sa Diyos. Pagkatiting po, bigla na naman po tayo susuway. So, ang mga Midianites po, that time, inaantay po talaga nila na matapos po sa pagtatanim po ang mga Israelita at pagkatapos po, ang worst po na kanilang gagawin ay sasalantain po at nanakawin po nila ang mga pananim. Gaano katagal po nilang ginagawa ito? Sa loob lamang naman po ng 7 taon. Ganun po, paulit-ulit for 7 years. Ang itinagal po ng pananalakay o pagsasalanta na ginawa po ng mga Midianites sa Israelita. At dahil po doon, umiyak na naman po, nanalangin po ang mga Israelita sa Panginoon. So tingnan po natin sa Hukom 6:1-16. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh mga Israelita. Kagaya po nung sinabi ko kanina, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Tingnan po natin, ang verse 2, higit na makapangyarihan ng mga Midianita kaysa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Ganun po, natakot ang mga Israelita sa mga Midianita. Nagtatago po sila sa kuweba, sa mga kabundukan. At tuwing magtatanim po ang mga Israelita sa kanilang bukirin, sinasalaki po sila ng mga Midianita at Amalekita at iba pa pong galing sa desyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang pananim doon hanggang sa may gasa. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno. Andi dito po si Gideon. Verse 5, dumarating silang parang makapal na balang, lokos. Kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyo, hindi mabilang sa dami ang sinisira nilang mga lupain. Kaya walang magawa ang mga Israelita. Tangi lamang nila kung pinuntahan o binalikan, humingi sila ng tulong kay Yahweh. Okay? Verse 7, nang marinig ni Yahweh pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan nila ng propeta. So dito po, nag-umpisa po ang buhay. Ni Gideon. Sabi ho dyan, inilabas ko kayo sa Ehipto. Ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos, ang dapat lamang ninyong sambahin. Huwag ninyong sambahin ang Diyos ng mga Amoreyo at lupaing inyong tinitirhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Okay? Tingnan po natin, sabi po sa verse 7 po, God sent a prophet. Bakit po ang Diyos po sa tuwi pong manunumbalik po sila sa Diyos, God sent a prophet.
Ito ay para maiparating po sa mga Israelita, maipakita po sa kanila kung ano na po ang kondisyon ng kanilang puso na sila'y tumatalikod po sa Diyos. Kasi po, ang prophet po, sila po, sa usa po, ang nagre-reveal po ng salita po ng Diyos po sa kanila. Kasi po sabihin mo sa katabi mo, there is no substitute for the Word of God. Wala po tayong pwedeng maipalit po sa salita po ng Diyos. Kaya ang lagi po pinapadala ng Panginoon, di ba ho? Prophet that time. Kasi po, sila po ang nagre-reveal po ng mensahe po ng Diyos. That's why He sent a prophet to reveal His Word. Para makita po nila kung ano na po ang kondisyon ng kanilang puso. At balik po tayo sa verse 11. Dito po natin makikita ang journey po ni Gideon. So dumating sa Ophrah ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angka ni Abizer. Si Gideon, na anak ni Joas, ay kasulukuyang gumigiit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Diba doon pa lamang po sa verse 13, makikita na po natin kung ano ho ang klaseng character. Anong klase po character meron po si Gideon? Sabi po niya, nasa na ngayon ang mga kababalaghang ginawa po ninyo noon, gaya ng ikinakwento sa aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sabi ko nga kanina, God sent a prophet. And then, ngayon God sent a deliverer. Kaya anong klase hong deliverer? A doubting deliverer, a coward one. Saan po nakatingin? Itong deliverer po, yung tinawag po ng Diyos na si Gideon. Nakatingin po siya doon sa circumstances. Di ba ho? May dalawa nga ho siyang naging tanong po sa Panginoon. Di ba sabi niya? May paggalang pa rin naman po. Sabi po niya, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganitong nangyayari sa amin? Di ba? Napakahirap po na panghawakan po pananampalataya na kasama mo ho ang Diyos. Kung ang nangyayari po sa paligid po ninyo ay hindi umaayon doon po sa gusto mo pong mangyari. O ang hirap po sumunod o magtiwala po sa Panginoon kapag hindi po maayos po ang nangyayari po sa ating pong buhay. Ang hirap po noon. Kaya yan po yung klaseng deliverer po na tinawag po ng Panginoon. Yan po ang klase pong character na meron po si Gideon. Sa po ay nagduda, sa po ay natakot o naduwag. Nakatingin po ang kanyang mga mata po sa circumstances na talo kami, mas malalakas sa amin ang mga Midianita. Tingin niya po, sila po ay mahihina. Pero ito ho ang kagandahan po kay Gideon na patuloy po nating makikita po sa chapter 7 po, Kaya, apat na prinsipyo po o principles po ng spiritual victory. Kasi po, tinawag po si Gideon, kaya nga from coward to conqueror. Tinawag po ng Panginoon po si Gideon na pangunahan po pananalakay para po matalo po ito po mga Midianita po na ito. Kaya ito po ang 4 principles na makikita po natin. Para po manalo po tayo sa ating spiritual po na journey. Ito po kay Gideon, doon po manalo po siya doon po sa pinapagawa po ng Diyos sa kanya. Number 1 po, the faith that believes. Tanungin mo katabi mo, kamusta ang pananampalataya po natin po sa Diyos? Though nakita po natin na nagduda po, may pagdududa, nakikita po ni Gideon po ay mga nangyari o circumstances na nangyayari po sa kanilang buhay. Pero kagandahan po kay Gideon, siya po ay nagpapatuloy, siya po ay sumusunod pa rin po.
Naniwala po siya dun sa sinasabi po ng Panginoon. Doon po sa verse 16. Sabi po dyan, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para kang lumalaban o lumaban sa isang tao. Sabi pa po dun sa verse 12, I am with you. Sumasa iyo si Yahweh. Alam niyo po kung anong identity ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Magiting na lalaki. Mighty man of valor. Magiting na lalaki. So ito po ay taliwas na nakikita po ni Gideon na tingin po niya sa kanyang sarili. Natingin niya po sa kanyang sarili, siya po ay mahina, siya po ay punong-puno po ng takot, ang lahi po nila ay pinakamaliit po sa lahat po ng lahi po. Pero sabi po ng Diyos, I am with you. No? Magiting na lalaki. You know? Kaya number 1 na principle para po sa spiritual victory. Gusto mo hong manalo po sa spiritual journey po natin sa Panginoon? Manampalataya ka, pagtiwalaan mo ang Diyos. Yung pananampalataya mo, buong-buo na naniniwala ka nakasama mo ang Diyos. Ang ganda nung sinabi po ni Yahweh, kay Gideon mismo, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo mga Midianitang ito. Imaginein po ninyo, yung kanina po na tinutukoy po na napakarami na para daw pong mga locust. Napakadami po nun. Para daw lamang pong lumalaban si Gideon sa isang tao. Okay? The faith that believes. Paniwalaan po natin ang sinabi ng Panginoon. Bakit po? Because of the promise of God. Pangako po ng Diyos. Tanungin mo nga ang katabi mo. Anong pangako ng Panginoon ang pinanghahawakan mo sa mga panahon ngayon? O kamusta ang pangako ng Diyos sa puso mo? Buhay pa ba? Do we have faith that really believes? Sa kabila po ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, gaano po ang pagtitiwala po natin sa Diyos? Sa salita po na sinabi ng Panginoon na, I am with you. Sabihin mo naman sa katabi mo, sino po yung Diyos po ni Gideon po ng Old Testament? Yun po ang Diyos na kilala po natin ngayon. He is with you. And God calls Gideon mighty warrior. Sino na po sa atin ang parang Gideon? Naalala ko kagabi yung turo ni Colt, si Moises daw po, siya po ay walang takot. Walang takot po na sumunod po sa Panginoon. Ito kay Gideon, kakaiba po siya. Kasi may takot po siya Nag-doubt nga po siya sa Diyos nag-doubt nga po siya sa nangyayari po sa kanila pong sitwasyon. Nag-doubt po siya na anong mighty warrior na tinatawag sa akin. Ito kami. Kami ang pinakamaliit sa mga lipi ng mga Israelites. In the society, Gideon was nobody. His family was the weakest in his tribes. Sila ang pinakakakaunti. Pero kagandahan po kay Gideon, nanampalataya siya. Heroes of faith. Kakaiba pong pananampalataya na kahit po may takot po sa loob, hindi natakot na sumunod po sa Panginoon. Though nag-doubt po siya humingi po siya ng tanda, siya po ay nanampalataya, siya po ay naniwala. Tanungin mo nga ang katabi mo, duwag ka ba? Hanggang ngayon ba nagdududa ka pa rin? Bakit po? Kamusta ang pangako po ng Diyos po sa atin? May pangako pa po ba ng Diyos na baon-baon tayo? Kaya sabi po, number 1 na principle, para po tayo ay sa spiritual victory. Para manalo tayo po sa journey po na ito sa ating po spiritual na buhay. Yung pananampalataya mo, pagtiwalaan mo. Sabi nga po, ang pananampalataya ito ay hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi kapag nanampalataya ka at nakikita mo,
Nanampalataya ka, dahil na-compute mo na yung pangangailangan mo, wala na ho doon yung faith. And take note ho, tayo ho ay naligtas because of faith at sa Diyos na hindi nakikita ng atin pong mga mata. At mapala daw po ang mga naniniwala kahit hindi daw po natin siya nakikita. Ano po? Kaya gaano ho kabuhay po sa atin ang pusong ang pangako po ng Diyos. No? Hindi lang po dito. No? Tanungin mo ulit ang katabi mo, buhay pa ba ang pangako ng Diyos sa'yo? Ano? Buhay pa ba? Sinabi ng Panginoon sa'yo, itataguyod ka niya, He will never leave you nor forsake you. So paano mo ho ito i-apply sa iyong buhay? You know? Hindi lang po sa utak. Hindi lang po kabisado po yung mga verses. Ano po? Kundi nakikita sa gawa, nakikita na buhay ang pangako po ng Diyos. Dahil ito po'y pinanghahawakan po natin. Pinapalakas ka po nito. Ano ho? Pangalawa ho natin makikita sa principle po sa spiritual victory, sa buhay po ni Gideon, sa pananampalataya po ni Gideon, ano? Dahil siya po'y nagtiwala, naniwala po, faith that believes, ano ho? Kasabay po nito yung kanya hong pananampalataya, the faith that obeys. No? Sumunod. No? Hindi ho pwede po na magkahiwalay po ang pananampalataya at pagsunod. Baka kaya hindi po tayo nakasunod sa pinapagawa po ng Diyos po sa atin dahil po wala ho yung pananampalataya. No? Naalala ko nga ho, yung isang kabataan na inaalagaan po natin. Lagi niya hong sinasabi sa kanya hong sarili, hindi ko po kaya pong sumunod. No? Doon pa lang po sa sinasabi po natin na hindi po kayang sumunod. Nasaan na po doon yung pananampalataya? Diba ho? Si Gideon po, siya po ay may takot. Puno-puno po siya ng takot. Pero, but he obeyed. Nagtiwala po siya sa Diyos at sumunod. No? Kaya sumagot po si Gideon, sabi po sa verse 17, ano po? Kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ko ng mga palatandaang kayo nga ang nag-utos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan po kayo ng pagkaing handog. Pagamat mga humingi po ng mga palatandaan po itong si Gideon, sabi po ni Yahweh po sa kanya, sa verse 18, hihintayin kita. At verse 19, umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong itong karne at tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Yun nga po ang ginawa ni Gideon. So dito ho, makikita na ho agad din po natin ang pagsunod po ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod ay may lumabas na apoy mula sa batot na sunog ang karne at ang tinapay. At pagkatapos po, ang anghel ni Yahweh na wala sa kanyang paningin. Saka pa lamang po naunawaan ni Gideon na ang anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. At dahil po dito, kinalabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. No? Dahil po sa tagpo pong ito, na pagtitiwala po ni Gideon po sa Diyos. Alam niyo ho, ang ginawa po niya, Gideon built an altar to the Lord and called it, the Lord is peace. Sa verse 24 po natin makikita ho yan. No? Kita po natin ang pananampalataya at relasyon po ni Gideon sa Diyos. Kahit po humingi po siya ng mga palatandaan, nandun po yung kanyang pananampalataya. Pero take note, may takot po siya. Ano ho? Ganda ho. Dahil po doon sa tagpo po nila ng anghel ni Yahweh. Lubusan po siya, lalong nagtiwala po sa Panginoon, nanampalataya po sa Diyos na ang Diyos po'y kanya pong kasakasama. At dahil po doon, si Gideon po, ay gumawa, nag-build ng altar sa bilahong pag-acknowledge po sa Diyos.
No? Bila pong pagsamba, bila pong pagbibigay karangalan po, at di lamang po doon na nag-build siya ng altar, ano, pagkatapos po noon sa verse 25, he removed and replaced the altar of Baal. Tinanggal niya po yun pong mga altar po ng mga Diyos-Diyosan at altar po yun ni Baal. No? Sabi ho doon, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin ang rebulto ni Asherah. Pagkatapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. He rebuilt an altar. At yun po'y altar po ng Diyos. A real altar po. No? At dito po, sumunod po siya. Pero alam niyo, kung babasahin po ninyo salita po ng Diyos, doon sa kanya pong pagsunod, sa po ay ginawa niya po ito ng gabi, para wala pong nakakakita sa kanya at hindi po magagalit po sa kanya. Ang kanya hong mga pamilya. No? Pero kagandahan, kasi may takot nga po siya. Pero kagandahan po noon, may takot po siya. Pero ano pong ginawa niya? Sumunod. No? Tanungin mo ang katabi mo, kamusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Kasi totoong pagsunod, no? Yan po ay meron hong pagsunod. Pag may sinabi po ang Panginoon, gagawin po natin kahit may takot ka pa man. The faith that obeys, no? Sinasabi mo, may pananampalataya ka pero hindi ka makasunod. Anong klaseng pananampalataya yung sinasabi mo na pinapanampalatayaan mo? No? Kasi si Gideon, hindi po naging excuse na siya po ay natakot, siya po ay duwag. Pero nung may pinagawa po sa kanya po ang Diyos, wala po siyang pag-aalinlangan, sumunod po siya. Nag-build po siya ng panibagong altar para po sa tunay po na Diyos. Bilang pag-acknowledge po sa Panginoon na siya po'y kasama po niya. No? Ano po pinapagawa po sa atin po ng Diyos sa mga panahon pong ito? Tayo ho ba ay naduwag na kaya hindi na ho tayo nakasunod? No? Tayo ho ba ay naduwag na kaya ho umurong na po tayo sa pinapagawa ho ng Diyos? Si Gideon po, tinawag po siya ng Panginoon. Kung tayo ho ay kabataan at may pinapagawa sa atin ng Diyos, sumalungat po sa nangyayari po sa mundo pong ito, faith that obeys. Mag-aral ka ng mabuti. No? Sundin po natin po yung identity po ng atin pong next. Master, mission, and mate. Unahin mo. No? Sabi nga, ganda ho mamaya ang kwento. Unahin mo yung mamangha ka. No? Sa Panginoon, unahin mo yung paggalang, pagkatakot mo sa Panginoon. Kilalanin mo siya ng mabuti. Pangalawa ho doon ay yung mission mo. Tinanong na ho ba natin yan? Anong mission ko sa buhay? Panginoon, ano ang pinapagawa mo po sa akin? No? Kahit na parang sa tingin ko, mahina ako. Ganda ho, kasi si Gideon, hindi naman po sa sarili po niya eh. Sabi niya, tutulungan kita. No? Tutulungan kita. Kaya ho, mission, ano po ang pinapagawa? Saan ba ako nilagay ng Diyos dito sa kanyang gawain? No? Bakit ka ba magaling sumayaw? Kaya lamang nga ho, ang naging kulang po sa atin, humingaw natin pagsunod. No? Yung mga nakaraang nga pong turo, dami po sa atin. Sa word po na pagsunod, talunan na po kaagad po tayo, hindi pa nga po tayo nakakahakbang. Faith that obeys. Master mission mate. Nasaan po ang ating mga next? Pakitapikan nga po, pwede nga hindi po tapik. Baka po magigising, hindi po, ipanalangin po natin, Naalala ko po ng kapanahonan namin, grabe. Para ho kami bugbog sa turo po na ito. Sa biyaya po ng Diyos, isa po ito sa amin po mga dala-dala. Kaya ho, spiritual victory. No,
nung panahon ng kabataan po namin, sabi nga ho namin, kung wala talaga hong nagpapaalala po sa amin, ang pananampalataya, kasunod na niya na ipagsunod. Wala ho. No? Bonus na lang po ang mate. Lagi pong sinasabi po sa amin ng aming mga mentors, no? Sige, subukan mong paglabu-labuhin o pagbalik-balik na rin ang tatlong bagay na yan, gulo ang buhay mo. No? Sira ang buhay mo. O kaya naman, nagawa mo, pakiramdam mo, masaya ka, pero katotohanan, pag mag-isa ka na lang, lungkot ho. Kasi hindi mo nagagawa kung ano pinapagawa sa iyo ng Diyos. Faith that obeys. Sumusunod po sa kung ano sinasabi po ng Panginoon. May takot ka man. Ano? No? Sinabi po ng Panginoon, talikuran mo ang premarital sex. Panonood po ng mga maluluswang panoorin dahil hindi yan kalooban po ng Diyos. Panampalatayaan mo, natutulungan ka ng Diyos pagdating po sa struggle po na yan. No? Laki ho ng percentage. Saan po ang binabattle po natin sa panahon po ng generation po ngayon? No? Salita po ng Diyos. Pananampalataya po sa Diyos. Ang makakatulong po sa mga bagay po na ito na kailangan pong talikuran. Ano ho? Pinapahakbang ka ng Panginoon na i-share po ang salita ng Diyos kung saan ka pong lugar naroroon o workplace kung saan ka po naroroon. Share the good news. Sinabi ng Diyos I am with you. No? Kasi yun po ang pananampalataya. May kalaki po na pagsunod. Sabi nga na isang magaling po na tagapagturo, hindi mo po ito pwedeng paghiwalayin. No ho? Dinidil sa'yo ng Panginoon, makipag-ayos ka sa iyong asawa. Makipag-ayos ka sa nakasamaan mo po ng loob. Faith that obeys. Pero minsan nag-hold back po tayo baka mapahiya lang ako. Di ba nanampalataya ka nga? No? Na magiging maayos ang luhan sa tulong ng Panginoon. Even po sa mga post po natin sa social media. You know? Ako meron akong isang pinapagawa sa kabataan po natin ngayon. Sabi ko, ito ay para sa ikakabuti mo at para ikaw ay matulungan. Sabi ko, pagdating sa pagpo-post sa social media, ito ay hindi makakatulong sa'yo. No? Kasi grabe po ang panahon po natin ngayon. Daliho natin po na i-post kung ano po ang nararamdaman po natin without thinking na ito po ay may malaking epekto po sa atin pong buhay at sa mga tao po na nasa paligid po natin. Sumunod ka sa leader o pastor mo. No? Kung sinabing wag mag-post ng bagay na hindi naman makakabuti, pagtiwalaan mo ang Diyos hanggat hindi naman po kasalanan. Yan po yun nung panahon po namin. Sumunod ka kahit hindi mo nauunawaan ang pinapagawa sa'yo hanggat hindi po kasalanan. No? May mga bagay ka na hindi naiintindihan sa pinapagawa sa'yo, mahalaga sumunod ka. Panghawakan mo po ang pananampalataya na sumusunod. No po? Pangatlo pong principle sa buhay po ni Gideon, the faith that aligns. Ano po? The faith, ang pananampalataya po na inililinya po para kanino. No? Pakitanong nga po ang yung mga katabi, kanino nakafocus ang puso o ang paningin mo ngayon? No? Kanino po nakatuon ang atin pong paningin? Kanino po nakasentro ang atin pong puso? Faith that aligns. No? Para daw po sa atin pong spiritual victory, napakahalaga na bantay mo po ang iyong puso, yung pananampalataya kung saan na po ba ito nakalinya. Ano ho? Wala naman nung masama. Mag-aral ka ng mabuti. No, kailangan po natin yan. Ilang lagi hong tanong, sino ng number one? No? Wala hong masama. Asikasuhin mo po ang iyong negosyo. Kasi po, kailangan natin yan. Kumakain tayo sa pang-araw-araw. Kaya lang po, sino na ang number one? Nasaan na po ang Panginoon? Alam nyo naman ho yan Lalo na ho pag-araw po ng linggo. Kapag nasasagasaan na po, yun yung ating pong pagsamba, pakikipag-fellowship po sa Panginoon. O sa madali pong sabi, hindi na ho natin naiibigay po sa Diyos ang araw na itinalaga po niya para po sa atin.
Kita na ho dun eh. Nasa na ho ang Diyos? This is the time to realign our hearts, to set our eyes only to Jesus Christ. Ano ho? Kaya lang ho, madalas po, nawawala po tayo sa focus. No? Kaya ito po, itong turo na ito ho kay Gideon, sa buhay ni Gideon, muli ho nating i-align ang dahilan po ng lahat. No? Kasi po, dito po sa kwento ho namang ito, the faith that aligns, lulusubin na po ng mga kasamahan po ni Gideon, ang mga Medianita. No? May pagsunod na po na hinakbangan po si Gideon. Kaya lang, sabi po niya, iba po ang strategy ng Diyos kaysa po sa plano po ng tao. Okay? Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Medianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Medianita at hindi dahil sa tulong ko. Sabihin nga ho natin ngayon hong gabi, it's all about God. It's all about Him. Bakit ka nakakapagpatuloy, nagtatagumpay, nakakaraos, o nakakatawid sa isang buong araw? It's not because of your own strength. It's not because you are good. It's not because you are talented. No. It's not because of your wealth. No. It's all because of God. No. Realign again your heart. No. Realign again your focus. Realign again set your eyes. No. To our Lord Jesus Christ. Kasi baka mamaya, naka-align na po yan sa sarili. Naka-align na po yan sa mundo. Sino po? Kaya sabihin mo, verse 3, sa taong bayan, ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Kasi sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Strategy po ng Diyos. Nalala niyo ho, kung kayo po ay active sa panonood po sa atin online, every Sunday, nandito po tayo, paano po na ipanalo po ng mga nina Joshua, ang paano po nawasak po ang Jericho? It's not because of their own strength, no? Dahil po sa tulong po ng Diyos, dahil po sa Diyos. Sabi po dyan, isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso, ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300. 300. At ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi na Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom, ang isasama mo upang pagtagumpayin ko. Militin ko. Aralin po natin ang ganda ho ng salita na ito ho ng Diyos. 300. Though may mga lumaban sa mga Medianita, pero bakit pa rin daw po sila magtatagumpay? Isasama mo sila upang pagtagumpayin ko dahil po sa Diyos. No? Iniraalay po ng Diyos ang mga mandirigma po, ang mga lahi po na isinama po ni Gideon, hindi ito dahil sa inyo. Hindi dahil sa marami kayo. Kundi, strategy ng Diyos, down to 300. Pagtatagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Medianita. Ang iba na may pauwiin mo na. 8. Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga itong lahat ng banga at mga trompeta at ang kampo ng mga Medianita ay nasa libi sa gawing ibaba nila. Faith that aligns. Kamusta po pananampalataya po natin? Naalala niyo ho, kanina yung sinabi po, sa turo po, nag-build, ang itinayo po, ang ginawa po ni Gideon, nag-build po sa ng altar.
sa tunay na Diyos. At binuwag po niya, sinira niya po ang altar po ng mga Diyos-Diyosan. No? Ni Asera, ni Baal. How's our faith po? Kanino na po yan nananampalataya? No? Kasi hindi na lang naman po ang sinasabi hong Diyos-Diyosan. Ano na po, Diyos ng atin hong puso. Maaari hong tao, no? Maaari ho yung mga bagay ho na pinagkakaabalahan na ho natin sa araw-araw. No? Kaya this is the time to align yourself, no? Only to our God. Going to battle with 300 men against 135,000 men, ako'y kalokohan. Unless God instructs you to do it. No? Nalala po natin ang kanta? No? Nothing is impossible. No? Through you, I can do anything. Tatalon-talon ka pa nga eh. Diba? Pero pag may pinagawa na sa'yo ang Diyos, urong ka na. Kinakanta mo eh, through you, I can do anything. I can do all things. Paghahakot lang ng gamit, pahirapan. Paghahakot lang ng gamit, lagi hong wala. Pero, I can do all things because it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Sabi ho, the faith that aligns, ang pinanghahawakan po, nakalinya ho, si Gideon, nilukuban ng Espiritu ni Yahweh. It's because of God. God instructed Gideon to reduce the troops so that everyone would know the victory belonged to the Lord, not Gideon. No? Gideon is victorious because the Spirit of God anointed him to accomplish great things from God. No? Four principles. No? Tanungin mo nga ang katabi mo, lahat naman ho tayo, yan ho ang gusto. No? Manalo ho sa atin pong spiritual na paglalakbay. Kaya lang ho, pananampalataya na nagtitiwala ho ng buong buo sa Panginoon. Pangalawa ho, pananampalataya na sumusunod. Pangatlo ho, pananampalataya ho na lagi hong bantay ang puso, ina-assess. Naka-align pa ba dun sa hari ng mga hari? May pagkamangha pa ba? May paggalang pa ho ba sa Panginoon? Sabi nga ho dun sa kwento ng isang magaling ho na tagapagturo, hindi naman daw ho yung kwento ho na kanya pong share po, hindi naman daw po nawala po yung pagmamahal po sa Panginoon. No, yung tao ho na yun, ang nawala daw ho ay yung, pagkamangha sa Diyos. Paggalang, reverence sa Panginoon. Fear of the Lord. No? Kamusta po pagkatakot, paggalang po natin sa Panginoon? Hindi naman po pag sinabi hong pagkatakot, nakikinig ka ho eh. Sinasabi hong pagkatakot, may paggalang. May paggalang ka. Kaya ka sumusunod po sa pinapagawa ho ng Diyos. May paggalang ho tayo. Kaya ho, lagi ho nating bantay ang ating puso. Bantay ho natin kung saan na ho ba nakasentro ang atin hong paningin. No? The faith that aligns. No? At ito ho ang pang-apat. Dito ho ko magtatapos, the faith that perseveres. Pananampalataya po na nagtsatsaga at nagpapatuloy. No? Bakit ho pakiramdam ho natin talunan ho tayo? No? Saan ho tayo? I-assess po natin. Saan ho tayo wala dito po sa atin ho mga pananampalataya ho na ito? Pag sa number 1 pa lamang po, bagsak na po tayo. Wala ho yung buong pagtitiwala kahit may takot ka. Ano ho? Sabi nga ho, nung isa hong naririnig po pa, madalas po natin na quotation, courage is not the absence of fear. Courage is acting in spite of fear. Ganun ho, yung courage. Courageous series po tayo eh. Kahit may takot ka sa loob, and that is Gideon. Kahit may takot ka ho sa loob, susunod ka. Gagawin mo ho ang pinapagawa ho sa'yo.
Dahil, ano pong pinanghawakan ni Gideon? Faith that believes. Nanampalataya ho siya. I am with you. No? Mighty man of valor. Magiting na lalaki, sabi ho dyan. No? Kaya ho ito, the faith that perseveres. Pananampalataya po na nagtsatsaga, nagpapatuloy. Nakita po natin na dito po sa pananampalataya na nagpapatuloy ho, pinakita po dito na si Gideon po crossing across bridges. No? You cannot do it alone. You cannot do it alone. No? Kaya ho dito pumapasok po community. No? Tingnan po natin mula sa 7:9 to 10. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Medyanita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Yung word po na ninyo at ng inyong kamay, hindi lamang po kay Gideon. No? Ganun kahalaga po ang community. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo, kasama ang tagapaglingkod mong si Pura, tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Kaya't si Gideon at si Pura ay lihim na nagpunta. Kasama niya po. No? Si Pura, palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Medyanita. Sabihin mo naman sa katabi mo, you cannot do it alone. Sa iyong pagkapanalo, gusto mo hong manalo, huwag mo hong solohin po ang laban. Kahit po sabihin po natin na, God is with me. Papanalo ko ng Diyos kasi laban ito ng Diyos. Totoo naman ho. Pero hindi rin po, itinatago po ng salita po ng Diyos na kailangan mo ho ng community. Nasaan po ang ating mga magulang? Diba? Gas-gas na ho ito sinasabi ho natin. It takes a village to raise a child. Sa ating next, huwag kang mag-imo. Lumapit ka sa tao, pwede mo hong lapitan na alam mo ho na tutulungan ka makaahon dun sa iyong pinagdaraanan sa buhay. Kasi diba, kaya ang dami hong cases ho ngayon eh. Kailangan po ipananampalataya that perseveres. No? Pananampalataya na nagtataga, nagpapatuloy. No? Kaya lang ho, kung ang pinangahawakan na ho natin ngayon ay talo na ako. Talo na ako hanggang sa dulo. Bumagsak ka man, anong bagay ang kinabagsak po natin? Laban mo sa tulong ho ng Panginoon. Lumapit ka ho. Sino ang pura ho natin? Sino ho ang tutulong po sa atin para ho mag-umapoy po muli kung paano ho nung unang-una na nakakasunod ka ho sa Panginoon. Faith that perseveres. Nagtsatsaga, nagpapatuloy. No? Ang mga Medyanita sa verse 12 po, pati ang mga Amalekita at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Yan lang naman ang kailangan kalunin. Kung titingnan po talaga ni Gideon, paano namin ito matatalo? Kaya pinanghawakan na ni Gideon eh. Imagine po natin, sindami ng buhangin sa dagat. Kung titingnan po talaga ni Gideon, napaka-imposible. But because meron po silang Diyos na unstoppable. Okay? No? Naging posible. Again, faith that believes. Faith that obeys. Faith that aligns. Faith that perseveres. Search. No, the Avenue Village, po, sambahan sa nayon, nagtsatsaga, nagpapatuloy, bumabangon sa tulong ho ng Diyos. No? Kaya ho, mahalaga po dito po sa the faith that perseveres sa pagpapatuloy po natin para po manalo sa atin ng spiritual journey, kagaya po ni Gideon, may mga kasama po siya. Nandyan din po si Pura para po pumunta po doon po sa mga Medyanita para ho palihim po, napakinggan kung ano po yung usapan. Sa atin ho, kailangan ho natin yan.
Kaya ho may mga life group, no? Sana ho, pagkatapos po nito hong gabi po na ito, magkaroon ho tayo ho ng life group. At ang life group po, yan po ang through your up and down ng iyong buhay. Nandiyan ho. Even on your victories, even on your struggles, lowest point ng buhay, nandiyan po. No? Para ho, manalo ho tayo sa ating spiritual po na paglalakbay. Spiritual journey po natin. At ito ho ang kagandahan, faith that perseveres. Gideon worship God. No? Gideon worship God. Sabi po sa verse 7:15, nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri po sa Diyos. Ang faith that perseveres, no, nagpapatuloy po, na sumasamba, lumalapit po sa Diyos. So, yan ho ang pananampalataya na meron si Gideon. No, from coward to conqueror. Kaya siya po ay kahit duwag, natakot, nag-doubt, no po, humingi po ng mga palatandaan, naging conqueror siya. No? More than conquerors. Unstoppable. Kasi po, kaya siya naging unstoppable, wala pong iba, siya po ay may unstoppable God. Unstoppable God na kumikilos sa kanyang buhay. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh. No po, he worshiped God. Nung marinig po ang panaginip, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Kaya ito ho ang atin hong mga balikan sa atin hong mga personal po na paglalakbay. No, sumamba ka ng totohanan sa Panginoon. No, magpuri ka sa Kanya. No, magtiwala ka po ng lubusan mo sa Kanya. I-realign mo ho ang iyong puso. Sumunod ka sa pinapagawa po ng Panginoon. Yung pagkamangha, pagkatakot po sa Panginoon, paggalang po sa Diyos, yan ho ang nagre-resulta kung saan na ho ba nakaangkla ho ang atin hong mga puso. Kaya ulitin ko ho, Gideon, from coward to conqueror. Gideon is victorious because the Spirit of God anointed him to accomplish great things from God. Yan po ang buhay ni Gideon. Sabi ko nga ho kanina, yung si Moises po, wala akong takot. Natalikuran po yung fame, yung wealth, yun hong prestige. Si Gideon po, siya po'y may takot. Pero sa kabila po na siya po'y may takot, nag-doubt, duwag, nagpatuloy po siya. Nagtyaga po siya. Sumunod po siya sa pinapagawa po ng Diyos sa kanya. Nag-build po siya ng altar at ni-renounce niya po, winasak niya po yung mga Diyos-dosan. Literal po na Diyos-dosan po kasi, no? Sa atin po, this is the time, wasakin po natin yung mga Diyos-dosan na tinetreasure na po ng ating pong puso. No? Kung tinetreasure na po natin sa buhay po na ito, ang atin pong mga mahal sa buhay, ang atin pong trabaho, ang atin pong negosyo, no? Ngayon na ho, ang sinisik na po natin ay for fame, sinisik na po natin ay makilala, no? This is the time po na i-realign mo natin, no? Ibalik po natin ang pagkamangha, no? Fear of the Lord, pagkalang po sa Diyos. Sabi po ni Oswald Chambers, the remarkable thing about fearing God is when you fear God, you fear nothing else. Whereas, if you do not fear God, you fear everything else. Kaya ho, takot na tayo ho sa ating future,
Takot na ho tayo ho sa nawawalan po ng ganito, ng ganyan. Nawala na ho yung pagkatakot ho natin sa Diyos. Doon na po nagsimula yung fear and everything else. If you do not fear God, you fear everything else. Po. Kaya nainyahan ko ho ang bawat isa ho na tumayo. Gideon worship God. Ho. Tayo hong lahat ay lumapit ho sa Diyos. Tayo ho ay manalangin po sa Panginoon. Na magkaroon ho tayo ng ganitong espiritu ng kagaya ho sa kay Gideon. Kung tayo man po ay may takot, may pagdududa, no? Sa kabila po ng mga yan, no? O kung hindi man po tayo takot o hindi po tayo nagdududa, ano man po yung mga nagiging hindrances, kaya hindi po tayo nakakasunod sa Panginoon, ilapit po natin ito sa Panginoon. Tayong lahat ay umuko, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga ganito pong turo, aming Ama. Hindi po itinatago po ang kahinaan, ngunit nakikita po na sa kabila po ng kahinaan, O Diyos, ay may Diyos po kami na hindi po mapipigilan, O aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Gideon, na nagpakita po sa amin, Panginoon, na sa kabila ng kanya pong takot, hindi po nag-atubili po na sumunod po sa pinapagawa niyo po sa kanya. Sa kabila po ng takot, Panginoon, binuwag niya po, Panginoon, ang mga Diyos-Diyosa ng kanya po pamilya, O aming Panginoon. Kaya naririto po kami, O Diyos, nagpapakumbaba po sa inyong harapan. O help us, O Father, O God, Panginoon, tulungan niyo po kami na anuman po, O Diyos, ang mga pumapalit na po sa trono ng aming mga puso. Anuman po mga pumapalit na po sa aming puso na number one, Panginoon, ito po ay ibinababa po namin sa inyo, aming Ama. Ito po iniiwan na po namin sa inyong harapan at, O God, nire-realign po namin sa inyo tipukin ng aming puso. Nire-realign po namin sa inyo paningin ng aming mga mata. Ang focus po namin, O Diyos, ay nais po namin, Panginoon, na walang iba kundi kayo lamang, O aming Panginoon na banal. O help us, O Father, O God, aming Diyos. Set our eyes only to you, O Jesus. Naman po mga balakid, Panginoon naming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, na hindi ko pinapahintulutan sa aking buhay, at ngayon ay muli akong bumabalik. Walang iba, kundi sa pagsamba, sa pagkatakot, sa paggalang sa aking nag-iisang Diyos na buhay, na siyang kumikilos sa aking buhay. Nais ko po, O Diyos, manalo po sa lakbayan pong ito. Gusto ko pong manalo po bilang isang magulang. Kung paano ko po papalakihin ang aking mga anak na mayroon po pagkatakot at paggalang sa inyo. Nais ko pong manalo bilang isang kabataan, Panginoon, na sumasalungat po, O Diyos, aming Ama, sa itinuturo ng mundong ito. Nais ko pong makasunod bilang kabataan, Panginoon, na unahin ka. Pagawa po ang pinapagawa niyo po sa aking mission ko po sa buhay. At isang tabi, Panginoon, aming Amang mate, dahil ito'y bonus na lamang, O Diyos. O help us. O help us, O Father, O God. Panginoon, faith that believes. Tulungan mo kami buong buo na magtiwala po sa inyo. Manangan po kami sa inyo mga pangako po sa amin, O Diyos, aming Ama. At faith po that perseveres, nagpapatuloy, nagtsatsaga hanggang wakas. Nagpapatuloy po, Panginoon, sa pagsamba. Nagpapatuloy po, Panginoon, sa pagpupuri po sa inyo. Nagpapatuloy po na nagpapakumbaba po palagi sa inyong paanan, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa buhay po na ito ni Gideon. Isang pagpapalakas po sa aming mga spiritual po na buhay na nanghihina po sa mga panahong ito. Amin. Salamat sa sambang gabi po na ito. Salamat po sa inyong pagsama. Salamat po kung paano niyo po, Banal na Espiritu, nilukuban, Panginoon, si Gideon. Be with us. Anoint us, O Father, O God. Puspusin niyo po kami ng iyong Santong Espiritu, O Diyos, aming Ama. Maraming salamat po. You are our victory, O Lord, O God.
You are unstoppable, God. And with you, nothing is impossible, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sinasamba, pinupuri po ang iyong dakilang pangalan. Wala nga pong makaaagaw ng iyong kagandahan, ng iyong kariktan, O Diyos. Ang maingat lamang po namin ibinabalik sa inyong kalahat-lahatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen.